Hello, good morning. Si Kuya John po ito. Siya nga pala, congrats sa mga kumuha kahapon ng exam doon sa NAPOLCOM, National Police Commission at saka Philippine National Police doon sa kanilang entrance and promotional exam kahapon po yan, ano? November 24, 2025. Ngayon po ay November 25, 2024. Monday morning. So, back to review po tayo. Dito naman po tayo sa civil service examination ngayong darating na March 2 po yung exam, ano? March 2, 2025. Nag-start na po yung filing nito is last November 19, 2024 at saka yung deadline nito is next year, January 3, 2025. Pero may kasabihan po tayo, the best way to start is to begin. Start na po tayo ng pag-review. At saka kailangan po, the earlier the better. Mag-file na po kayo ng examination. Kung gusto niyo po maging pumasa po kayo ng exam next year at saka maging membro po kayo ng public service in our nation. Ano po? So, at saka wag kayong maniniwala na madali po pumasa po dito. Kasi year in, year out, katulad po tiningnan natin, browse natin sa kanila sa website ng civil service last August this year, 2024, ang pumasa lang po is 14 point something percent out of 300,000. Ang pumasa lang po niyan nasa 60, 40 or 60,000. Ang passing percentage po dito is 80%. So, lahat po na exam sa government, sa board exam is 75, sa NAPOLCOM is 70, dito po sa civil service is 80% ang passing po. So medyo may kahirapan po. Pero nothing is impossible naman po with God. Kung naniniwala po tayo na mayroong Panginoon at tutulong sa atin. At saka of course, mag-review tayo. Mag-aral po tayo. Anyway, ngayong umaga ang topic po natin is about, umpisahan po itong review natin as about the 1987 Philippine Constitution. Kasi hindi natin po pwede na lagpasan po ito kasi lagi po itong kasama dyan sa examination, be it in police or civil service, kahit sa LET po, licensure examination for teachers, at saka sa mga ibang examination pa. Okay, the 1987 Philippine Constitution is founded upon certain fundamental principles of government which have become part and parcel of our cherished democratic heritage as a people. So, itinatag po itong 1987 Constitution sa mga fundamental, basic principles ng government natin. Naging part ito, parcel ng republican and democratic form of government po natin. A knowledge of this principle is therefore essential, important po, to proper understanding of our organic law. Halimbawa, importante po talaga na maintindihan po natin ito bago pa man kayo pumasok sa government service, okay, o as a public servant, or kahit nandiyan na po kayo sa kasalukuyan ngayon, kailangan po rin natin i-review, or i-revisit yung batas, saligang batas po natin. Now, among these principles as contained or enshrined in the new Philippine Constitution, I am referring to 1987, are the following. Ito po yung mga basic principle. Number 1 po is the recognition of the aid of the Almighty God. Recognition of the aid of the Almighty God. I'm referring to the preamble of the 1987 Constitution. It made mention there, the Almighty God. Ang problema nga po dyan, mayroon tayo naging opisyal ng bayan natin or kasalukuyan na opisyal na hindi naniniwala na mayroong Panginoong Diyos. Naririnig natin sa mga hearing or sa press conference na gusto nila, isama nila yung iba doon daw sa impyerno at saka yung isa naman gusto naman maging presidente sa impyerno. Mahirap po yan. Sana po tayo, makapili po tayo next year, May 2025, election po yan, national and local election, na naniniwala po na mayroong Panginoong Diyos. Recognition of the aid of the Almighty God. Kaya may kasabihan po nga dyan sa Bible, may verse dyan na nothing is impossible with God.
wala naman imposible po pag naniniwala tayo na mayroong Panginoong Diyos. Number 2, sovereignty of the people. Very clear po yan sa batas natin, sa 1987 Constitution. Ang nagsasabi din dyan sa Declaration of State Policy that the sovereignty, ang kapangyarihan ng mga elected officials natin, nanggagaling po yan sa taong bayan. Sovereignty resides from the people and all authority emanates from them. Lahat po ng kapangyarihan na yan nanggagaling sa atin yan. Kasi tayo ang bumubuto, kayo, ako, at lahat na po tayo. So, sovereignty. Huwag silang mayabang, porque nandyan na sila sa pwesto. Kasi ang sinisildo po nila, galing sa taxes po natin. May trabaho po kayo, wala kang trabaho, pag bumibili kayo dyan, matik yan. Mayroon niyang value added tax na 12%. Kaya dapat hindi po sila maging mayabang, na magsisilbi para sa atin. Kasi dapat ang tao po ang pagsisilbihan. The government is there to serve and protect the people. Hindi baliktad po. Pag nandiyan sa pisto sila, tayo ang nagsisilbi. Mali po. Okay, number 3. Renunciation of war as an instrument of national policy. That is under Article 2, Section 2 of the 1987 Constitution. So, renunciation of war. Basically, ayaw po natin sa gera. That is an instrument of national policy. Okay? Next one is supremacy of civilian authority over the military. Article 2, Section 3. Sinasabi po dito, pag elected official ka, like halimbawa, President, Vice President, Governor, down the line, supreme ka sa mga military. Kahit pa yan general, supreme ka rin doon. Mas mataas po. Kasi yun ang sabi ng ating saligang batas. Kaya nga, yung Commander-in-Chief po tayo is the President of the Republic of the Philippines. Supreme of civilian authority over military. Number 5, separations of state and church. Okay? Separation of church and state under Article 2, Section 6 of the 1987 Constitution. So, binigyan ito ng demarcation line sa batas po natin na mayroon separation. Separate po ang Estado at saka yung simbahan. Yung Estado hindi makikialam sa simbahan at saka yung vice versa, yung simbahan naman hindi makikialam sa Estado. Para tahimik, walang there must be peace and order, para tahimik yung bayan natin. Number 6, recognition of the importance of family as a basic social institution and the vital role of the youth in nation building. That is stated in Article 2, Section 12, 13, and under Article 15 of the 1987 Constitution. So, importante po yung pamilya at saka lalo na sa mga kabataan. Rini-recognize natin yan. Okay po? Sa 1987 Constitution. Number 7, guarantee of human rights. Ito po, napaka-importante po ito na ginagarantiyahan po nito, minamahal po natin yung karapatan ng pantao. Guarantee of Human Rights, Article 3, Section 1 to 22. Naka-enshrine po ito, stated po ito sa Article 3 of the 1987 Constitution from Section 1 to 22. Ang tawag po dito, listahan ng mga karapatan po natin, Bill of Rights. So, hindi yung manididinig natin sa hearing, inaamin pa, managing leader natin pumapatay daw ng tao. So walang tawag dito, walang kaso daw. So hindi po maganda. So kailangan po respetuhan po natin yung karapatang pantao, bawat Pilipino, whatever status in your life, respetuhan po natin 'yan. Sana po makapili po tayo ng tao na ginagarantiyahan, pinapahalagahan yung karapatang pantao, human rights, as stated under Article 3, Section 1 to 22 of the 1987 Constitution. Okay, next one, government through suffrage. Ito yung suffrage po sa Article 3, Section 1, Article 5, Section 1. Ito po yung karapatan po ng bawat Pilipino na bumoto. Lalo na pag 18 years old above ka na, pwede ka na bumoto. The right to vote, yung suffrage po niyan. Okay, next one is separation of powers. Okay,
separation of powers, ito po yung Article 6, Section 1. Ang separation of powers po, kasi sa government natin, under a democratic and a Republican form of government, we have three branches of the government. You have the executive department, yung nag-execute ng mga batas natin, legislative department, yung gumagawa ng batas natin, at saka yung judicial department, kung mayroon na conflict of interpretation sa mga batas, doon yan, dinudulog yan, linilitis yan sa korte natin. From the lowest court, lower court, the MTC or MMTC, up to the Supreme Court. Sila yung final arbiter dyan, yung decision ng Supreme Court of the Republic of the Philippines. Okay po. Number 10, yung independence of judiciary. Independent po, dapat sana dumating yung panahon talaga at naniniwala tayo na independent naman yung judiciary. Kaya lang, yung nag-appoint dyan, lalo na sa Supreme Court of the Philippines, yung nag-appoint dyan, yung presidente ng Pilipinas. Unlike sa ibang bansa, na ang membro ng judiciary, yung mga judges, binubutuhan po na yan ng taong bayan. Okay? So, guarantee of local autonomy. So, dito naman po sa local autonomy, yung Republic Act 7160, yung the Local Government Code of the Philippines. Kaya nga, dyan, mayroon ng autonomiya, yung local government units. LGU ang tawag, from the provincial government, the city, municipal government, down the line, dyan po sa barangay level. Galing po tayo dyan sa local government unit sa ASI Konsyal ng Bayan dati. Pakibasa po yun, Article 10, Section 2 of the 1987 Constitution in relation to Republic Act 7160, Local Government Code of the Philippines. Okay. Next one, high sense of public morality and accountability of public funds. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. High sense of public service morality and accountability of public officers. So, kahit sabi po natin yan, intelligence fund yan, confidential fund yan, or regular fund yan, karapatan ng taong bayan po yan, busisihin kung saan po nang galing, saan po ginaston ninyo yung pera ng gobyerno. Kahit kasi mayroon po tayo dyan mga opisina ng gobyerno natin na hindi naman kailangan magkaroon ng confidential fund. Kasi po, ang intelligence fund ay dapat sa military lang yan. Katulad halimbawa ng Philippine Army, Navy, okay? Siguro sa Philippine National Police mayroon, or NBI, PDEA. Yung sa law enforcement yan, yun ang mga intelligence fund. Or in National Defense na Department of National Defense, kailangan po yan kasi ang confidential is about national security, peace and order. Pero kung bibigyan mo yung opisina, private in character, halimbawa isang opisina dyan, na bibigyan mo ng 125 o 700 million na confidential fund, wala naman sila tinitiktikan. Bakit bibigyan po yan? At saka hindi nila mapaliwanag kung saan nila ginasto. Wala po yan dito. That is in violation of the Article 11, Section 1, the high sense of public service morality and accountability of public officers. Okay po, sana makapili po tayo ng magiging official ng bayan natin na hindi puro drama. At saka hindi sabihin natin matakaw sa confidential fund. Okay, next one. Nationalization of natural resources and certain private enterprise affected with public interest. Ito po yung tinuturo po natin yan sa kolehiyo. Okay? Kasi pag foreign national ka, mayroon lang limitation to own real property in the Philippines up to 40%. Yung 60% must be owned by Filipino people or Filipinos. Next one is non-suability of the state. Article 6, Section 3 of the 1987 Constitution. Importante po yan. Ang Estado po, as a general rule, hindi mo talaga basta-basta yan mapapailan ng kaso. Pero there is an exception to the rule. Okay, in the next picture, pag-usapan po natin yan. The rule of majority. Ito po, under yung rule of majority, gaya ng sabi ko sa inyo, halimbawa, eleksyon ng isang barangay captain, mayroon yan na kahit halimbawa 500 lang yung botante nila,
Pag makakuha ko ng 50% plus 1 dyan, panalo ka. You will be declared as winner. Pero kung nagtay kayo, magtotoss coin kayo according to the Comelec rule. Batas po ng Comelec. That is the rule of majority. Kung sino yung pinakamataas, yun po yung mananalo. And the last one is government of laws, not of men. Yun po yung pinost natin sa Facebook page natin. Na tayo, ours, Philippines, is a government of laws, not of men. No? Porque nandiyan ka na sa pisto, ang yabang-yabang eh. No po? Pero dapat isipin din po natin, kahit anong posisyon ka sa gobyerno, elected ka man, o public position ka man, pag sa gobyerno po yan, matik po yan, ang nagpapasweldo sa iyo, ang ginagamit mo, sasakyan, gasolina, yung iba, pagkain pa nga, yung pera dyan, galing po yan sa taong bayan. Galing sa inyo, galing sa akin, galing sa kanila. No? Kaya dapat hindi po tayo magmayabang porque ganito ako. Kasi yun ang utos po ng public accountability and morality in serving in public service, serving to the people. Kasi ang tinitingnan po natin dito is yung tinatawag na salus populi est, the welfare of the people is the primary consideration. Sige po, sana nakatulong po tayo ngayong umaga sa pag-share po natin dito po sa pasimuno po tayo, umpisa po natin sa review ng Civil Service Examination. Okay po, naway inaasahan po natin sa kayo naroon, ingat po kayo at lagi ko dinadasal pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po. May God bless us all. Kuya John po ito.